Bro, akin na itong isang unan. Yan. Thank you. Jazakallah khair. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma barik lana fi ijtima'ina hadhihi lailatul mubarakah wa zidna ilma waj'alna minal muttaqin ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigilyo naming kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah tayo ay mapalad muli sa gabing ito na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na tayo ay nagkasama-sama. Pagsama-sama sa kapatiran ng Islam at pagtitipon ng kaalaman. Uulitin ko, lagi ko to sinasabi, walang pinaka magandang lugar na pinaka mamahal ng Allah sa mundo ay ang maliban na lugar na kung saan tayo ay nandirito. Wala tayong pinag-uusapan maliban sa pananampalataya sa Islam. Kaalaman sa ating relihiyon, turo ni Propeta Muhammad at turo at mga salita ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mapalad din tayo ngayong gabi dahil meron tayong kasama na hindi ko inaakala na darating at ngayon ko lang din siya nakita, pero tayo siguro nakikita daw niya dati at nakuha niya yung sunnah ni Propeta Muhammad na bumisita at makita ang kapatid mo sa Islam, bibigyan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag. So bago natin kunin o bago natin talakayin ang mga usapin patungkol sa kahigtan at kahalagaan ng gabi ng sampung huling araw ng Ramadan, ay nais ko sanang tawagin muna ang ating kapatid na ito na siya ay magbabasa sa atin ng mga talata sa Quran bilang pampukaw sa atin lahat, nang sa ganun ay makamit natin ang kantimpala ng Allah sa mga taong nakikinig sa kanyang salita, ang Quran. Walang iba kundi ang kapatid natin na si Mahzan Asgar. Mahzan, barakallahu fik, alika dito bro. Bismillah, gamitin mo itong mic. Ang kapatid natin na ito ay Maranao na taga Bayang, di ba? Taga-Bayang, at yung tatay niya, Allah yarhamu, isa yung tatay niya na naging international na champion sa pagbasa ng Quran noong nabubuhay pa ang tatay niya, si Nadir Asgar. At ngayon babasa ang ating kapatid. Bismillah. Yan, malakas na yan. Sige na, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له واجعلنا من المتقين. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakallah khairan, kapatid na Mahzan, sa pagbisita mo dito sa mga kapatid natin. Karamihan dito, lahat balik Islam. Masya Allah. Oo, alhamdulillah. At kami ay natutuwa sa iyo. Yung kapatid nito, nakagraduate din ng Madina. At yung, basta ang pamilya nila mga ano sa Islam, nagbabasa ng Quran. Nakakaingit. Dahil halos yung mga anak ng tatay niya ay halos sila nakaano ng hafid ng mga Quran. Oo. Ito lang yata ang hindi na hafid. May hafid ka pa naman buo. Allahu Akbar. Lahat kayong magkakapatid na hafid nyo yung Quran talaga? Lima kami. O 5 kayo? Lima kami. Kasi ilang kayong magkakapatid? 40. 14 silang magkakapatid. Okay, so yung 5 sa inyo, nahafid niya yung Quran. Oy, alhamdulillah. Kasama ang babae, di ba? May kapatid din kayo babae na na-memorize niya yung Quran. Bro, gusto ko lang samantahilayin ng mga sandali ito. Paano ano yung ginagawa ng tatay niyo? Paano niya natarbiya kayo na bawat isa kailangan may memorize yung Quran? Paano niya kayo turuan ng Quran? Unang-una, pagkaliron na kuhan. Kenapa kami niyan tanto, baka kami niyan tigil si kuhan. Igira waktu fajr, ali ka papa sa dami sumbayang na di kami niyan pagkaliron. Gitu isa miya simak na. Ay buwa tarunir kami niya, di ka na pasiplyo, pamagin ganyo din sa kampati ako sa Quran. Sito sa masjid? Masjid. Masya Allah. Na may tomato na nakatagusi ko Puso yun. mga ginawa mi so kalay argo Quran. Quran. Bro, napakaganda rin pala ganun yung isang technique, no? Kasi bawat isa may pamamaraan eh. Ang tatay niya na naging international champion ng pagbasa ng Quran way back 1970 siya, 80s, aro. So kaya pakataba niya na, di ba? Tapos, nung nanalo yon, sabi ko, paano sila tinuturuan ng Quran? Ang isa sa paraan ng tatay niya, hindi siya yung mapilit sa kanyang mga anak na gawin nyo ito. Basahin nyo ito. O di kaya papaluin ka. Diba? Hindi siya istrikto, no? Siguro aral din ito sa lahat sa atin, sa lahat ng mga nakikinig, na ang mga anak natin, hindi kailangan na puwersahin sila. Ano yung gusto mo? Laysa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudriku. Hindi lahat ng gusto ng tao ay makakamit niya. So ang tatay niya, ang technique daw niya, nung nagdarasal sila ng Fajr, sabi niya sa mga anak niya, mga lalaki, sabi niya, huwag muna kayo lumabas, mga anak, pakinggan niyo muna ang pagbasa ko ng Quran. So doon, nare-realize nila na magkakapatid na napapalapit ang kanilang puso sa Quran. Hanggat kusang loob na sila na yung nagpipili na gusto nila yan. Di ba? Ganun yun. Yung bata mismo ang maghahanap
Bro, tayo, ano yung gusto mo? Hanapin mo yan eh. Kayo na nandirito na nag-aaral, walang nagsasabi sa inyo, punta kayo doon kayo, Ustad Amrullah, mag-aaral kayo. Kusang loob na gusto nyo na pinupunta. Ibig sabihin, ang tao, siya yung gumagawa sa sarili niya. Kung ayaw mo mag-aaral, ayaw mo makinig, nakakasabahay ka lang. Walang mangyayari sa'yo. Pero kung ikaw mismo magpupursigi para magbago at maghanap ng pananaliksik ng kaalaman, doon mo yun makukuha. Totoo yan. Kaya yung tao siya yung kung ano yung nagiging ano siya dahil sa pagpupursige niya. Di ba? So, yung mga kapatid mo ay halos lahat, mashallah, kasama rin pala ito sa hafid sa Quran. Nakakaingit. Allahu Akbar. Jazakallah khairan. Maraming salamat sa pag-sharing mo, Mahzan. At kami ay nalulugod na nabisita mo kami rito. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah mga kapatid. At sana magkaroon tayo ng mga anak na hafid ng Quran. Hindi man lang tayo magkaroon ng mga anak na hafid ng Quran, kapatid na Abdul Aziz Victa, kahit pa paano nasa niya natin na ya Allah, sana ako ay magkaroon ng anak na hafid ng Quran. Maski hindi ka nagkaroon ng anak, pero hindi mo alam, nakuha mo na yung gantimpala ng paghahangad mo. Yun ang kaganda ng Islam. May anak ka kung walang naging hafid, maaring tanggapin ng Allah ang dua mo, pero dun sa mga apo mo, na pwedeng may mga magiging ulama at mga hafid ng Quran. Walang kawalan sa dua. Ang dua natin ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung walang anak, Ustad, di mag-asawa ka naman. Kung walang anak, mag-aasawa siya. O kung isa lang ang asawa niya at hindi siya magkaanak doon sa asawa niya, mag-asawa ng dalawa. Yung hapit, Pangatlo, pangapat, hanggang magkaroon siya ng anak doon. mag-asawa ng hapit, Di ba? Ustad. O mag-asawa ng hafida. Pwede rin. Bakit hindi? Alhamdulillah. Ang tatapang niyo magsalita ng pag-aasawa. Sandali, naka-live muna tayo dito, bro. Hindi yan usapan natin ngayon. Omar, itong napakamabuting estudyante na ito, si Omar Fernando, napakatahimik niya. No comment na lang siya ngayon. Delikado yan tayo, Ustad. Oh. Okay, mga kapatid, ngayong gabi ay ang ating tatalakayin at pag-uusapan natin, kapatid na Sulaiman, ay tungkol sa mga ano nga ba ang kahigtan o kahalagaan, importansya ng 10 araw sa buwan ng Ramadan. Okay, mga kapatid, bago natin ito simulan, bakit sa mga huli ay doon ang mahalaga? Bakit hindi sa una? Bakit lagi sa huli? Hindi ba? Ito rin ba ang sukat na minsan ang pagmagkakapatid, yung nasa bunso, sa huli, sila yung mabuti kaysa sa mga panganay? Yun ba? Pwede natin gawin yun na ano siya doon? Ikumpara para batayan? O bakit nga ba ganun? Kasi napapanood yung Laylatul Qadr na mahigit pa sa mundo, 1,000 buwan. Buwan. Okay, very good. Dahil Ustad, ang Laylatul Qadr ay napapaloob siya sa 10 huling araw ng Ramadan. So kaya ito ay pinili na mas matimbang at malaki ang gantimpala at kasagraduhan nito. Okay? Nandun tayo. Ano ba? Ba't ganun? May hadith si Propeta Muhammad. Fahad Rasiles. Mashallah, ito si Fahad Rasiles, hindi din ba ito? Siya yung unang estudyante na wala pa kayo dito, nandito na yan. Nagkaroon na ng 2 anak, ay, mabalik-balik pa, mashallah, Allahu Akbar. Bro, nalala mo nung nag-aral kayo dito ng Arabic, di ba? Kasama na natin pa yung tigulang na si Kuan, yung nagka-pandemic. Di ba? Bro, subhanallah, ang parang kahapon lang. So ngayon, may hadith kasi si Propeta Muhammad, alayhi salatu wasalam, na sinabi niya, innamal a'malu bi khawatimiha. Ang pagbabasihan ng ating mga gawain ay ano yung panghuli. Kung dati-rate, ang kapatid natin na si Ricardo ay palaboy-laboy, ngayon nagbago, nag-Islam, yun ang pagbabasihan ng Allah. At ganun si Omar ibn al-Khattab. Si Omar ibn al-Khattab, isa siya sa kinatatakutan, masama ang pag-uugali, at hindi siya mabuti sa pamayanan. Nagtatambal sa Allah. Pero, ang pinagbasihan ay ang kanyang mga huling gawain.
Na yun ang sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasama siya sa mga 10 papasok sa paraiso at mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin bro, ay ang pagbabasihan yung sa huli. So napakalaking oportunidad natin ngayon na nandito tayo sa buwan ng Ramadan habang hindi pa huli ang lahat ay gumawa na ng mga paraan para magpursigi na gumawa ng maraming kabutihan sa mga huling 10 araw ng Ramadan. Kasi sabi nila, ang laging pagsisisi ay sa huli. Tama ba yun? Mario? Ha? Tama ba yun? Bakit? Hindi ba pwede na mayroon bang pagsisisi sa unahan? Bakit lagi sa huli? Kala Sulaiman. Oh. Paano yun? Pwede ba na ang lagi ang pagsisisi ay sa huli? Hindi ba pwedeng magsisi sa unahan? May narinig ako nagsabi, mayroon din pagsisisi sa unahan. Mayroon ba yun? Ang lagi nyo lang naririnig, pagsisisi lagi sa bandang huli. Oh. Wala Sheikh dalil na dito ako. Oh. Anong dalil? Dito hadith. Dito April ay wallah si kumaman siya sa kaya bulan na Ramadan. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okay? Oh, pero ang tanong ko ngayon ay wala bang pagsisisi na sa unahan? Bakit ang laging pagsisisi daw sa huli? Baliktarin natin ngayon ang tanong. Wala bang pagsisisi na nasa laging sa unahan? Minsan na. Kasi ang laging pagsisisi, laging sa huli. Ang tanong ko ngayon, hindi ba pwede magsisi na nasa simula ka sa unahan? Hindi pa nangyari. Hindi pa kasi hindi pa nangyari yung ano. Anong hindi pa nangyari? Hindi pa nangyari, paano magsisisi? Hindi pa nangyari, paano magsisisi? Ha? Tama ba yun? Hindi pa nangyari, ba't ka magsisisi? Oh, may sense. Anong pagsisisihan sa una? Wala naman siyang ginawa. Mapait ang kape. Sandali, mga kapatid. Alam nyo ba, yung kasabihan na pagsisisi sa una, ang ibig sabihin daw nun ay, halimbawa, para maging broad na maunawa natin ito, no? Pagsisisi muna sa una. Anong nangyari dito? Ibig sabihin, ang halimbawa niya, ang isang estudyante. Ang isang estudyante, sa una pa lang, bago pa lang ang mga exam, bago pa ang pasukan, sa una, nagpupursigi na siya na gumagawa ng mga gawain ng pag-aaral, pag-iijtihad para hindi siya magsisi sa bandang huli. So sa una pa lang, uunahan niya yung pagsisisi, doon pa lang sa una, magsisisi na siya na ibig sabihin, kailangan ko itong gawin. Katulad niya, ang isang tao na may pera, dapat wais. Ginagawa niya, sa una pa lang, iisipin niya bago siya bumili. Ano ba ito? Totoo bang kailangan ko ito? O basta lang dahil nag-sale sila dyan sa Riyadh Gallery? Dahil yung si kaibigan ko na mayroon siya na ako nawala. Pag hindi niya ginamit yun at naging naudyok siya na kagustuhan ng sarili niya, magsisisi siya bandang huli dahil minsan nauwi na tiway, wala nang natira. So, sa una pa lang, ginamit na niya. Ganon din daw yung mga kaibigan. Sa una pa lang, aalamin niya kung sino yung mga kaibigan niya para hindi siya magsisi sa bandang huli. Dahil pag nagkaroon ka ng kaibigan na ibang influensya sa'yo, masamang influensya niya sa'yo, pagsisisi mo sa bandang huli, magsisisi ka. Para hindi ka pa magsisi sa bandang huli, nauna pa lang ginawan mo na ng paraan na pumili ka ng mabuting kaibigan. Nakuha ninyo ang ibig sabihin yun? English study. Ha? English daw English. Pero hindi nyo ba alam na mayroon ding sinabi na may nagsisisi sa una? Ay, hindi, parang pagsisisi pa rin yun sa huli. Kasi sabi niya, nag-Muslim na siya ngayon. Sabi niya, dapat palang sa una palang nag-Muslim na ako. Nagsisi ako ngayon, bakit ngayon ko lang tinanggap ang Islam? Dapat pala nung una palang tinanggap ko na ang Islam. Ibig sabihin, nagsisi pa lang siya nung una pa lang. Huli pa rin, Ustad. Ha? Sandali, pakinggan natin si Sulaiman. Hindi ko naintindihan ang mga sinasabi niyo.
Ano sinasabi mo, Kala Sulaiman? Ah, Nagsisi siya sa una, pero hindi niya naramdaman sa sarili niya. sa huli. O, sa huli niya naramdaman. Yung sa una, hindi niya naramdaman. Nalito talaga tuloy ako. Inom ako ng kape pa dahil nagkakagulo na tayo ngayon dito, bro. So, Oh, paano daw magsisi sa unahan? Kasi yung sinabi mo, Ustad, Ha? Pinayuhan ka ng kaibigan mo. maghahanda na yun eh. Hindi mo Oo, na ang gawin niya, magsisisi ka lang. Magsisi ka na. Oh, narinig niyo yung sinabi nito? Pag-isipan natin, Ustad. Oh, dapat talaga mag-isip. Pag-isipan natin para hindi tayo magsisi sa... Parang na tayo magsisi sa una. Una, yung isipin na natin. May pagsisisi sa unahan pa lang. Alam mo nang mapapahama ka, gawan mo na ng paraan Sisigi mo na yung sarili mo. bago pa man mangyari. Huwag niyong subukan, bro. Okay, mga kapatid. Kukunin natin Fadl Ashrul Awakhir fi Ramadan. Azimun jiddan fil Islam. وهي أفضل الليالي في الشهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في غيرها. Sagrado sa pinaka mga araw ng buwan ng Ramadan ay ang huling 10 araw. Dito kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay lalo siyang nagsipag, pinaghusayan ang paggawa ng mga kabutihan at pagsamba sa Allah kaysa noong unang bagong pumasok ang Ramadan. O sa mga iba pang mga araw, dito mas dinoble niya. Palagay niyo mga kapatid, anong aral dyan? Ang aral na mapagtatanto natin, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na may oras pa at si propeta na ginawang siya ang ehemplo sa atin na kung sino yung mga nauna na hindi sila nagsisi sa una kasi wala silang nagawa na mga gawain na mga mabuti na dapat gumawa na sila. Ngayon pa lang sa 10 araw, hindi pa huli ang lahat. Dalil, innamal a'malu bi khawatimiha. Ang pagbabasihan ng Allah ang mga huling gawain natin. Ano ngayon kung ikaw ay napakarami ng mabuti mong gawain, pero sa bandang huli ng buhay mo, ay naging ikaw ay isang kaslan. Kaslan at hindi aslan. Aslan kasi ito pangalan niya. Ang kaslan, mama na kaslan. Anong ibig sabihin ng kaslan? Ha? Arabic. Tamad. Anta kaslan. Hada kaslanu. Ibig sabihin, ikaw ay tamad na tao. Bro, pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain. Ano? Anong hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nas ilallah subhanahu wa ta'ala ay an-nas yudkhilus surur alan nas. Pinakamamahal ng Allah sa mga tao ay siyang tao na nagbibigay lagi ng kabutihan, kasiyahan sa mga tao. Ibig sabihin, hindi nagpapaproblema sa tao, hindi pabigat sa mga tao, datapwat marami siyang nagagawang kabutihan at tulong sa kapwa-tao. Ano yung hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ang pinakamabuting tao ay ang tao na pinapakinabangan ng mabuti ng kanyang kapwa-tao. Yun sa isang mga patungkol sa tao. Pero sinabi din ni Propeta na ang pinakamagandang gawain na kalugod-lugod sa Allah na pinakamamahal niya na gawain ay ano? Anong gawain? Ha? Okay, ano specific dito sa hadith ito eh. Maganda itong pagkaano nila eh. Bukod pa dun bro sa sinabi mo na Inna Allah yuhibbul abda idha amila amalan ayyutqina. Isa sa pinakamamahal ng Allah, mahal niya sa kanyang alipin ay ang alipin niya na gumagawa ng mga gawain sa kanyang trabaho o pagsamba sa Allah na pinagbubutihan niya, na pinaghuhusayan niya. Pero itong isang hadith na sinabi ni Propeta, isa sa mga pinakamamahal ng Allah na mga gawain ng kanyang alipin ay ang gawain na ano?
Ano? Hindi, wa-epek yung kape ninyo ngayon, Hindi mo kasi tama naman yung timpla ng kape ni Victor. Okay? Mga kapatid, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah al-amalu adwamuha wa in qal. Tingnan niyo yun? Pinakamamahal ni Allah na mga gawain ay ang gawain na tuloy-tuloy. Maski kunti lang. So balikan natin. Ano ngayon ang silbi ng mabuti mong mga gawain noong mga nauna? Nagtauba ka sa Allah, nagbigay ka ng mga ganyan-ganyan, gumawa ng masjid, nag-hajj, nag-umrah, nag-aaral, lahat. Pero bandang huli ng 10 araw o ilang buwan na mamamatay ka na, nawala na yung lahat ng mga mabubuting gawain na ginagawa mo noon. Anong ginawa mo? Naging kaslan ka na, nabago na ang puso mo, hindi ka na nagdarasal, hindi ka na nagbibigay, hindi ka na nag-uumra, hindi ka na nag-hajj, at hindi ka na sumasama sa mga gawaing kabutihan o pag-aaral, nawala na ang saysay ng lahat ng mabuti mong gawain. So kung kukunin natin, ang pinakamahal ng Allah ay ang gawain na tuloy-tuloy. Maski kunti lang. Di ba? Yung kunti na yun, na tuloy-tuloy, magiging bundok yun. Kaysa sa naging bundok, naging ninaskugon ka, bandang huli, wala. Kasi pagbabasihan ay ano ang mga huling gawain natin. Kaya mga kapatid, payo ko sa aking sarili at tayong lahat, at sa lahat ng mga nakikinig, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na panatilihin tayo sa pananampalatayang Islam at paggawa ng kabutihan na tuloy-tuloy. Kasi may mga tao na gumagawa ng tuloy-tuloy pero bandang huli nawala na. Halimbawa, sana hindi mangyari ito kay Abdulaziz Victor. Si Abdulaziz Victor, lagi nagpapakape sa atin. Baka mga ilang buwan, 2 buwan, hindi na yan magpapakape sa atin. Pag nawala na yun, sayang. Although may naisulat na gantimpala, pero bro, ang pinakamagandang gawain, yung tuloy-tuloy. Takuan nyo yung ibig sabihin nun? Anong aral dito mga kapatid? Ang puso natin nagbabago. Binabago ito ng Allah. Kaya ang hilingin natin sa Allah, panahon. May panahon na nagbabago ang lahat. Makinig ka panahon. Dahil sa pagbabago nito, hinihiling natin sa Allah na, Ya Allah, ang puso ko at ang pananampalataya sa iyo at paggawa ng kabutihan ay sana ito'y tuloy-tuloy. Na hindi mabago at hindi maputol. Ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa hadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Rabbahu azza wa jal daiman fi hadha ad-du'a. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na paramihan na laging sinasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dua ay, Ya Allah, panatili ikaw ang may pangahawakan ng aming mga puso. Inihiling ko na ang puso kong ito ay laging manatili sa iyo sa pananampalataya na hindi mabago at ganun din ang aking mga gawain ng mga kabutihan na hindi mabago. Lianna Allah inna rahmana anna al-qulub al-ibad bayna isabi'i rahman yuqallibu kayfa yasha. Allahu Akbar. Hada khatirun jiddan. This is indeed a very it's not a dangerous hadith, but this is a very challenging hadith. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso ng kanyang mga alipin ay naaayon sa mga tumutuso mga tinduro. Sa Tagalog, yung mga kamay ng Allah na sa kanyang mga daliri. At babaguhin niya kung sinong babaguhin niya. At pananatilihin niya kung sinong pananatilihin niya. Dhalika bi anna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Dahil siya ang Allah, ililigaw niya kung sinong nais niyang iligaw. Siya ang Diyos. Siya ang makapangyarihan. Siya kung ano ang gusto niya. At gagabayan kung sino ang gagabayan niya. May tanong dito, bro. Bakit ganun? Siya ang Allah na tagapaglikha? Ililigaw pala niya ang naisin niyang iligaw? Sagutin niyo, bro. Sige.
Isip. Maari tama ang inyong kuro-kuro. Pa isang brother nagtanong sa akin yan eh. Di ba ang Allah lahat niya gusto niya tayong magabayan? Nasa tamang landas. Pero paano yan? Na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yudhillu may yasha. Ililigaw ng Allah kung sinong naisin niya. At gagabayan at pananatilin kung sinong gagabayan niya. Tanong. Yan. Paano niyo sagutin yan? Ano yan, Ustad? Kaya sa mga taong tamad. Nagpaparinig ito sa tamad. Seryoso tayo ngayon, Aslan. Wala mo na yung tamad. Ganito yan. Kasi bro, siya ang Allah na makapangyarihan. Alam niya kung bakit kanya iniligaw. Kasi bandang huli, nilikha ka niya, alam niya na ikaw mismo sa sarili mo, ililigaw mo ang sarili mo. Alam niya kung ano ang magiging huli mo. Walang nakakaalam sa atin lahat. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang may kaalaman ng lahat. Pero bakit niya yung ginawa yun? Dahil alam niya ang bandang huli rin na walang kabutihan sa'yo. Alam niya sa bandang huli na ito rin ang gagawin niya sa'yo. At ito rin ang mangyayari na gagawin mo na pipiliin mo. Bakit hindi niligaw? O papasok dito ang akida, tama. Bakit si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ina at ang kanyang ama ay hindi nagabayan sa Islam? Naligaw. At ang kanyang ama mismo na si Abdullah ay sa impyerno. Dumating sa kanya ang isang tao. Sugo ng Allah ay na abi. O sugo ng Allah na saan ang aking ama? Sabi ni Propeta Muhammad, ang iyong ama ay sa impyerno. Naiyak-iyak ang isang sahaba, ang isang tao. Sabi niya, kapatid, huwag kang mabahala. Ang tatay mo kung sa impyerno, ang tatay ko rin nasa impyerno. Samantala mismo si Propeta, ang inamin niya, ang tatay niya sa impyerno. Ang tanong dito, sabi ng mga batas, bakit nasa impyerno ang kanyang ama, samantala na si Muhammad ay hindi pa narinig ng kanyang ama ang Islam? O para magabayan si Propeta Muhammad. Dito papasok ngayon ang akida, magkakaroon ka ng pagdududa, nasaan ang pagiging katuwiran ng Allah? Bakit mapapasok yun sa impyerno yung tatay niya? Hindi pa dumating, dapat sana ipinanganak mo na si Muhammad at naging propeta na siya, tapos nagdakwa siya sa tatay niya, at doon natin pwedeng sabihin na mapapasok siya sa impyerno kung hindi siya tumalima. Tama? Iko-question mo bro ang gusto ng Allah? Akida. Iko-question mo ang sinabi ng Allah at sa sinabi niya sa kanyang propeta. Bakit? Sino nakakaalam na maski buhay ang tatay niya na si Abdullah at naging propeta si Muhammad at sinabi niya sa kanya, o aking ama, ito ang Islam. Sino nakakaalam na tatanggap siya ng Islam? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ng Allah na hindi tatanggap ang kanyang ama. Ganun din nga si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ilang beses na siyang umiyak, ilang beses na lahat na ginawa niya, ginamitan niya ng da'wat, ginamitan niya ng magandang pakikiusap, ginamitan niya ng logic, utak, o aking ama, bakit niyo sinasamba ang mga ginagawa niyo na mga imahe, na mga bato, na mga kahoy? Layantik, hindi nakakapagsalita, hindi nakakapag-isip, hindi nakakatulong sa inyo, hindi nakakagawa ng kasamaan sa inyo. Ano? Nagising ba ang tatay ni Ibrahim para tanggapin ang Islam? Kung sino ang tatanggap sa Islam bro, sa time ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mismo ang kanyang tiyuhin. Nakikita niya ang mga mirakulo na nangyayari kay Propeta Muhammad. Pinapaniwalaan niya na si Propeta Muhammad ay kakaiba sa lahat ng mga tao na siya ay propeta. Aynal huda. Dhalika huda. Yan ang gabay ng Allah. Wa amma alladhina kafaru fi nari jahannam. Yan ang gabay ng Allah. Pero kung sino man ang tatalikod at hindi niya tatanggapin, sila doon sa nagliliyab na apoy. Mga kapatid, ang ating tagapaglikha, alam na niya kung ano ang huling hantungan mo. Hantungan ko, hantungan natin lahat. Kaya hindi natin alam. So bakit anong ginagawa natin? Nagpupursigi tayo, kapatid na Fahad. Nasasabi mo, Ya Allah, hindi ko alam na nilikha mo ako, nasa impyerno ako. Ya Allah, hiniling ko sa iyo na naggabayan na ako ngayon ng Islam. Sana, Ya Allah, kung iyon ang qadar ko, nasabi ni Propeta Muhammad na babago ang qadar dahil sa pagdua at paggawa ng kabutihan. Ya Allah, sana hindi ako makapasok sa impyerno. Tanggapin yun ng Allah. Maski nilikha ka niya na impyerno, kung tanggapin niya ang dua mo na yun, hindi ka makakapasok sa impyerno. Dahil sa dua, this is the power of dua, bro. Ito ang kinakailangan natin, lagi tayo magdua.
Huwag yung sinasabi mo na kaliwali, hindi ko kailangan. Bro, hindi nyo ba alam na si Allah ay nagagalit sa mga tao na hindi nagdudua? At lalo siyang nagagalit sa mga tao na doon sila humiling sa kanilang kapwa-tao. Doon tayo humiling sa ang kanyang pintuan ay kailanman hindi nagsasara. Huwag ka humiling sa tao na limitado lang ang binibigay sa'yo. Alhamdulillah, ya Allah, panatilihin kami sa Islam. Ya Allah, ikaw ay aming tagapaglikha, ang tunay na nakakaalam kung ano ang kahantungan namin. Ya Musarrif al-Qulub, sarif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Mga kapatid, nabanggit natin yan ilang beses na. Ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na may tao na ang pagitan lang niya ng impyerno at siya ay kamatayan. Kung namatay siya sa oras na yun ay papasok siya sa impyerno. Ngunit sa mga huling araw ng kanyang buhay sa mundo, nakasulat na papasok siya sa impyerno, pero nabago siya. Binago ng Allah. Gumawa ng kabutihan na pagsisisi at gumawa ng mabuting gawain na ikakapasok niya sa paraiso, namatay siya, ang akala natin impyerno siya, namatay siya na doon siya tatanggapin sa paraiso. Sino ka para maghusga, bro, na yun ay namatay na siya ay paraiso at impyerno? Wala. Ni sino man sa atin ang pwedeng maghusga. Mayroon din, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang isang tao, ang pagitan lang nila ng paraiso ay kamatayan. Pero sa oras na yaon, na mamamatay na siya, malapit na siyang mamatay, ang ginawa niya na instead na papasok siya sa paraiso dahil yun ang pagitan nila, gumawa siya ng gawain na ito ay gawain na labag sa Islam, pagtatambal sa Allah, o gawain na hindi napatawad ng Allah, namatay siya na impyerno. La ilaha illallah. Hadith yan, mga kapatid, ng ating mahal na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito mahalaga ang dua. Dito mahalaga ang gabay. Dito kailangan natin laging humiling sa Allah. Bro, alam natin yan, ang mga puso natin nababago. Mayroon bang puso na nanatili? Ha? Luzon, Visayas at Mindanao. Tala, Sulaiman. Sulaiman, puso mo ba nababago? Hindi. Alhamdulillah. Correct. Agree ako sa iyo dyan. Nababago yan, bro. Minsan nararamdaman natin ang puso natin humihina sa pananampalataya. Minsan pag nandun tayo sa Makkah, sa Haram, nararamdaman, bro, na Allahu Akbar, ya Allah, ang sarap ng pakiramdam. Pero pag nandito ka sa Riyadh, pumunta ka dyan sa World Boulevard City, Allahu Akbar, hindi ko alam anong makikita mo doon. Sabi mo, ganda-ganda pala ng mundo. Mundo lang yan. Lilinlangin ka niya. Pero, sadyang ang tao nga ba ay mahina. Mapurok. Marupok. Sinong hindi marupok sa inyo? Aminin. Si Sulaiman. Bro, wallahi lahat tayong marupok. Nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adan, 40 araw ay si Adan ay hindi pa nagising at hindi pa nabigyan ng kaluluha. Pinasukan ni Iblis ang loob ng katawan ni Adan. Nung lumabas, sabi niya, ito lang pala ang nilikha ng Allah. Na isang marupok na napakahina. Kung ako lang, ang pagbibigyan para iligaw siya, kaya kung siyang iligaw. At yan tayo ngayon, kung sino ang mga naligaw sa atin, ay dahil sa pagiging marupok ng tao na pagsunod kay Satanas, pagsunod sa sarili. Pero napakaganda ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah, illa ibadakal mukhlasin. Hindi kakayanin ni Satanas ang mga tao na pwede niyang iligaw, ang mga tao na tunay na mukhlis. Pero wamanittaba'aka, kung sinong susunod sa yapak mo, Satanas, at napakadali niyang dinilangin, sila yung kakayanin mo. Pero ang hindi mo kakayanin ay ang mga tao na tunay na dalisay ang kanilang mga puso. Bro, hindi ko alam kung bakit yan ang nakuha natin. Ang kukunin natin ay layo-layo ng topic natin dito sa 10 huling araw ng gabi ng Ramadan at malapit ng oras natin. Mamaya darating na yan dito si Kuan. Hindi si Kamal, bro. Si Imran. Okay, so highlights lang ito, mga kapatid. Sa mga 10 huling araw ng Ramadan,
fadluhu, dahil nandito ang Laylatul Qadr. Hindi natin kukunin ngayon pag-usapan ng Laylatul Qadr. Kasi inshallah, next week, aabutan, inshallah, bigyan pa tayo ng Allah ng buhay. Kung next week ng Monday, dito tayo, may pag-aaral ulit tayo. Siguro natitira ng mga 3 o 4 na araw yun. So marahil yun ay nasa Laylatul Qadr tayo. At depende, kakausapin ko ang center kung matutulog ulit tayo rito para mag-i'tikaf. Sulaiman, nalimpasan mo yung etikaf nung last. Napakaganda ng etikaf namin. Kaya magdala ka ng tulay itom. Yung mga iba gusto nila ng tulay itom. Pero, bro, ang punto rito, yun ang pag-usapan natin. Yung Laylatul Qadr, magbabasa tayo ng Quran, yung mga activities natin, magtatahajjud tayo rito. Kung sino ang gusto niya, to take the opportunity, gawin niya yun. Inshallah, volunteer tayo lahat yan kung sinong gusto niya. Ngayon mga kapatid, dahil dito ang Laylatul Qadr ay nandito, wahiya a'zamu laylatus sa'a. Ito ay hiya a'zamu laylatun fis sana. Ito ang pinakamarangal, malugod at sagradong gabi sa buong gabi na dumaan ng isang taon. Allahu Akbar. Bumilang ka ng ilang gabi sa isang taon. Kung ito ay 999, halimbawa lang, although ang isang taon is 365 days, di ba? Mashallah, mathematics. Okay, so 365 days and nights, bro, lahat yung gabi doon walang silbi maliban sa iisa lang. May mga silbi din, pero ang punto rito, pinakasagradong isang gabi lang ay ang Laylatul Qadr. Inshallah, yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. At ang mga ibada dito ay mahigit na gagawin mo ng 84 years at 4 months. Pangalawa, bakit mabuti ang mga gambing 10 araw na ito? Ay dahil kana rasulu yajtahidu fil ibada. Yung sinabi ko sa inyo kanina, walang ginawa si propeta na mas lalong nagpursigi siya ng paggawa ng kabutihan sa mga gabi ng 10 araw ng gabi. Kanat Aisha radhiyallahu anha hiya taqul, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ashrul awakhir fi Ramadan ahya layla wa ayqadha ahlu wa shadda i'zarah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sabi ni Aisha, pag dumating ang 10 araw ng huling mga gabi ng Ramadan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay binubuhay niya ang gabi na parang umaga na walang tulugan. Dahil sa paggawa ng mga gawaing mabuti na pagsamba sa Allah. Ginigising niya ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak. At dito siya ay nag-i'tikaf. At dito rin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, inihigpitan niya ang kanyang sinturon. Qiyas, mahuwal qiyas una, ang sabi dito ng mga pantas, hindi yung paghigpit ng tinturon. Ibig sabihin nun, hindi niya pinaparami o hindi siya tumatabi ng gabi ng mga 10 araw ng huli sa kanyang mga asawa. Mas gusto niya na nananatili sa masjid. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Hindi nararapat sa inyo na kayo ang mga nag-i'tikaf na kayo ay gagamitin nyo pa ang inyong mga asawa. Dahil ang pag-i'tikaf, nakuha natin last week, tatalikuran ng pansamantala ang makamundong bagay. Iiwanan mo muna dyan si Mrs. Mrs., mag-antay ka lang, after Ramadan, walang problema. Pero sa ngayon, ijtihad ako sa masjid. Magbasa ng Quran, mag-istighfar, magdua. Yes, correct yan. Pagsamba rin yun, tumabi ka kay Mrs. mo, pero nasa sayo na yun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ghairiha, lalo siya nagpapabuti sa mga gawain sa mga 10 araw ng Ramadan. Wa kana ya'takifu, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buong buhay niya, lagi siyang nag-i'tikaf hanggang dumating sa kanyang kamatayan. Allahu Akbar. Ilang Ramadan ang naabutan ni Propeta? Palagay niyo. 9 na taon o 8 taon. Kasi dumating yung Ramadan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ikalawang hijra. Sa Madina, bumaba ang ya ay waladina amanu kutiba alaikum siyam. So ang edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga 54, ganon,
Namatay siya ng 63. Inabot siya ng Ramadan ng 9 years na lagi siyang nag-i'tikaf for 8 years. Ginawa niya, lagi siyang nag-i'tikaf ng 10 araw sa tuwing. Sana nga, bigyan ako ng opisina ng 10 days na walang pasok. Hindi ako mag-i'tikaf dito sa Sulay. Iiwanan ko kayo. Pupunta ako sa Madina, kapatid na Abdul Aziz, o di kaya sa Magka. Mas malaki ang reward doon. Dito sa inyo, kaliwali. Kunti lang. Pero doon bro, subhanallah, pag nandun kaya Allah. Alam mo bro, minsan naisip ko, pag magbakasyon, yung 1 month Ramadan, para doon ko igugugol. Instead na uwi ng Pilipinas dito. Mga nag-hajj, nag-umra, ilang beses ang ginamit nila, Allahu Akbar. Lahat nila yun ay, sila ay, binenta ang lahat, ang pera, lahat para lang makarating dito sa pagkanilang pag-uumra. Okay, mga kapatid, ano ang pangatlo na sinabi dito sa buwan ng Ramadan? Sa bakit si Propeta sallallahu alaihi wasallam kanay atiqifu? Pang-apat, mudafa'atul ajr. Ang gantimpala na ibibigay ng Allah sa mga 10 araw ng Ramadan o sa Ramadan ay mahigit pa sa mga iba. Bro, hindi nyo naisip ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaki ang habag niya sa atin. Ikaw tao na dumating ang Ramadan na hindi nagpursigi, hindi nag-ijtihad, hindi gumawa ng mga pagbabasa ng Quran, hindi nag-i'tikaf at hindi ka nagdarasal ng mga tarawih. Kung malusog ka pa, mapalad ka bro, merong pang oras na humabol. Dahil ang pagbabasyan ay mga huling gawain. Ikaw na simulan ng Ramadan ay gumawa ng mga mabuting gawain. Lagi mo gumagawa lahat. Ngayon, lalo mo pang dublihin. Kasi may oras na itong Ramadan, ilang araw lang ang natitira, magpapaalam na. Kaya sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ragma'an anf, kasawian, palad, pagsisisi sa isang tao na dumating na mismo ang Ramadan, hindi siya pinatawad ng Allah. May mga tao na dumating ang Ramadan, kailanman hindi sila napatawad ng Allah dahil wala silang ginawang pagpupursigi ng kabutihan para magbago at para gumawa ng maraming gawain. Wallahi mga kapatid, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. So mudaafatul ajr, dahil dito napakarami ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah na habag at awan niya. Kaya ang dapat dito, al-a'malu salihah, paramihin ang pagpapatira pa, wa qiraatul Qur'anil Karim, wa dhikr, wa du'a, wa sadaqat. Mada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi du'aihi fi ashril awakhir? Ano yung laging dinuduan ni Propeta Muhammad pag dumating ang 10 araw ng Ramadan? Palagay nyo, ano? Man ya'lam, man ya'rif. Qala Sulaiman, Masya Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Fa'afu anni. Ya Allah, aking Panginoon, innaka afuun, ikaw ang tunay na mapagpatawad. Ikaw ang tunay na mahabagin at mahal mo na nagbibigay ng habag at kapatawaran. Ya Allah, patawarin mo ako. Yan ang lagi sinasabi ni Propeta Muhammad sa mga huling 10 araw ng Ramadan. Pagbabasa ng Quran, bro, ang pagbabasa ng Quran kahit saan tayo pwede natin basahin. Sa tren, yung mga sumasakay dyan sa inyo sa tren, sa trabaho, may pinapagawa sa'yo si busing mo, pag natapos mo, alhamdulillah, laking pakinabang ng cellphone ko na ito. May Tagalog, English na Quran, meron ding Quran na lahat. Minsan, dito na ako nagbabasa. Dito na rin ako nagre-review. Para kahit papaano, magsasaksi ang biyaya na ibinigay sa akin ng Allah na Samsung Galaxy 10, Lite 10, na sinasabi ng mga naku, bumili ako ng iPhone, ayoko bumili ng iPhone, ito magsasaksi ito na ginamit sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samsung. Bigyan ka ng reward at Samsung. Ha? Anong promo? Hindi ako nagpo-promote, bro. Alam mo, judgmental ka. Ikaw talaga tausog. Hindi lang pala ang mga maranaw ang mga judgmental, ha? Fursatul maghfira. Allahu Akbar. Panglima, at dito tayo magtatapos mga kapatid. Dahil dito sa 10 huling araw ng Ramadan, ay dito si Allah ay nagpapatawad. Nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya bro, sa totoo lang, tama yung hadith ni Propeta. Dumating ang Ramadan,
na hindi man lang napatawad ang isang tao. Kasawi ang palad sa kanya. Bakit? Dumating ang Ramadan, hindi siya pinatawad. Samantala ang Ramadan, si Allah ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. So, dito sa mga huli, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino man na siya ay isinagawa ang isang gabi ng Laylatul Qadr, nagdasal, nagdua, nagbasa ng Quran, mabuting lahat na gawain, siya ay patatawarin ng Allah ng lahat ng kanyang mga nakalipas na kasalanan. Allahu Akbar. Idan, ma hiyal a'mal al-mustahabba fiha? Ano yung pinakamabuting mga gawain na dapat ginagawa sa 10 araw ng Laylatul Qadr o di kaya sa 10 araw ng mga huling araw, mga kapatid? Tulad ng ano? Qiyamul Layl. Anong TikTok? Ha? Ha? Ano? Okay lang, TikTok ng mga pagbabasa ng astagfirullah, hindi tayo Bro, okay. Ang TikTok bro, ang Facebook, ang YouTube, may haram, may halal, may mabuti. Bakit hindi natin gamitin? May mga nagmumahadara sa TikTok ng mga Islam. Di ba? Yung mga pantas. Pwede natin gamitin doon. Samantala, irisin mo muna, tanggalin mo kung anong mga haram dyan. Gamitin natin sa halal. Okay. Qiyamul Layl, ang pagdarasal ng gabi, pwede ikaw lang mag-isa, na ikaw lang magdasal. Qiraatul Quran, pagbasa ng Quran sa gabi at araw at umaga. Kathratud dua, ang paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming dua. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, al-i'tikafu fil masjid, was-sadaqatun wa fi'lul khair, at ang pagbibigay ng sadaka at paggawa ng mga kabutihan. Maraming salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong oras, sa lahat ng mga nanonood. At kung may katanungan kayo, isang tanong lang ang pwede tayo natin itanong ngayon bago tayo mamaalam. At napakapalad natin ngayon at tayo ay nandito ngayon sa pang-ika-19 ng araw. Bukas pang 20 na, di ba? Pang 20 na. Oh, mashallah, mashallah. Bilis, kailan lang nagsimula ang Ramadan. Tapos ngayon ay magpapaalam na. Tanong natin si Fahad. Fahad, may katanong ka bro? Wala. Ako ang magtatanong sa'yo. Okay? Ang tanong ko sa'yo ngayon, Fahad. Ano ang nararamdaman mo na 3 taon na wala ka at ngayon ka lang nakaakyat ngayon muli dito sa alma mater mo ng Sulay? Bro, ang tagal nito talaga na wala ito. 3 years. Akala mo ba bro, nag-meet sila ng asawa niya dahil lang sa live ko sa cellphone? At ngayon, binyayaan na siya ng 2 anak. O, tamo yan, Sulaiman? Napakadali. Ganun lang. Lagi siya nanonood. Tapos yung sister na asawa niya, lagi din nanonood sa live ko. Tapos doon sila pinagtagpo sa live. Ngayon, may 2 na silang anak. Allahu Akbar, biyay na Allah. Pero anong nararamdaman? Napakagaan. Alhamdulillah, natutuwa kami sa iyo, kapatid na Fahad. At alhamdulillah, tayong lahat, mga kapatid, tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawain. May tamang panahon na darating. Panahon, humahanda ka dyan, bro. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dati si Pat ang kasama mo. Oh. Ngayon si Bro Yusuf, Oh. ngayon naman mo biyaya ng asawa. Allah, patay ka ngayon, bro.